Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang posibilidad ng pag-atake ng China sa Taiwan ay hindi malabong mangyari, lalo pat sunod-sunod ang nagiging hakbang ng Taiwan laban sa China, kagaya na lamang ng pagkakahalal ng bagong Pangulo ng Taiwan na mahigpit na kalaban ng administrasyon ni Xi Jinping. Kung mangyari man ito, tiyak na sasaklolo ang bansang Estados Unidos na kilalang hindi kasundo ng China upang tulungan ang Taiwan laban sa puwersa ni Jinping. Ngunit dahil naman sa lokasyon ng ating bansa, magiging malaki ang impact ng away sa pagitan ng China at Taiwan sa atin na maaaring maging isa ang ating bansa sa mga main player ng digmaan. Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito'y parte pa din ng kanilang bansa, subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war noon. Ayon pa sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi na parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon ay tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Nagpalipad ng mga military aircraft ang China sa loob ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o sa himpapawid na sakop ng Taiwan. Kahit na sino ang bansa ang pumasok sa ADIZ ng isang bansa, kailangan nilang magpakilala o humingi ng permiso bago pa man sila pumasok dito dahil kung hindi ay iisipin ng bansa na ito ay isang uri ng pag-atake. Ang bansang China ay paulit-ulit na nagpalipad ng kanilang mga military aircraft sa ADIZ ng Taiwan nang hindi nagpapakilala at walang kaukulang permiso dahil dito ay tila dismayado ang bansang Taiwan sa ginagawang ito ng China. Sa namumuong alitan ng Taiwan at China, muli na namang namagitan ng Amerika. Nagpadala naman ng Amerika ng mga missile destroyers at mga warships sa karagatan ng Taiwan. Subalit sa pagkakataong iyon, tila hindi natinag ang China at hindi natakot sa Amerika. Mula nang gawin ito ng Amerika, mas marami pang mga aircraft ang pinalipad ng China sa ADIZ ng Taiwan. Nangyayari ang iligal na paglipad na ito ng China sa teritoryo ng Taiwan halos araw-araw. Tila sinasabi ng China na hindi na ito tulad ng dati na maaaring takutin ng Amerika ang kanilang bansa dahil sa kasalukuyan ay may ibubugan na din ng China. Sa nakaraan kasing 2 dekada, ang puwersang militar ng China ay mas lalo pang lumakas. Kung ikukumpara noong dekada 90, tila nasa China na ngayon ang mga pinakabagong armas at kagamitan sa pangdigma na maaaring pumulbos sa maliit lamang na bansa gaya ng Taiwan, mula sa missiles, warships, aircraft hanggang sa mga baril. May lumabas din ng mga ulat na ang Chinese Navy ay hamak na mas malaki na ngayon kaysa sa US Navy. Ang China ay may 360 na barkong pangdigma habang ang Amerika ay mayroon lamang 297. Kung sakaling umabot na tayo sa senaryo na ang bansang China ay maghanda sa kanilang pagsakop sa Taiwan, una muna nilang pag-aaralan ay ang kabundukan na siyang naghahati sa isla ng Taiwan at ang 3 pangunahing mga hangganan nito na naghihiwalay sa ibang mga bansa. Ang unang hangganan ay ang Yonaguni Channel na nasa bandang hilaga at may 70 milya ang layo mula sa Formosa Island ng Taiwan. Sa Yonaguni Island, ang bansang Japan ay nag-set up ng kanilang cruise missile sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon lamang. Ang pangalawang hangganan ay ang Taiwan Strait o ang katubigan sa pagitan ng China at Taiwan. Ito marahil ang pinakamahalagang hangganan at dapat bantayan ng Taiwan. At ang pangatlong hangganan naman ay ang Bashi Channel. Ito naman ang naghihiwalay sa pagitan ng pinakadulong bahagi ng Taiwan at pinakahilagang bahagi naman ng Pilipinas. Ang Kaohsiung ay ang pinakamalaking pantalan ng Taiwan na nasa tabi lamang halos ng Bashi Channel.
Ang pantalan na ito ay hindi na lamang kinikilalang pang-15 pinakamalaking port sa buong mundo, kundi karamihan din sa mga malalaking oil products at cargo ng isla ay hawak din ng pantalan. Habang ang Taiwan ay may 6 pang pangunahing ports tulad ng Taipei, Keelung, Hualien, Suao, Taichung at Anping, nasa 62% pa din mula sa kabuuan ng mga cargo sa bansang Taiwan ang hawak ng Kaohsiung Port. Kaya naman sa oras na magkaroon ng pananakop ay magiging pinakakawawa at apektado ang pantalan na ito. Ang lahat ng klase ng produkto mula pagkain hanggang langis sa port na ito ay magiging pangunahing kailangan ng mga tropa ng Taiwan kung sakaling magkaroon ng pananakop. Kung marating ng China ang Taiwan, una nilang babantayan at malamang nasasakupin ay ang Kaohsiung Port. Kokontrolin na din nila maging ang Bashi Channel na malapit lamang dito upang maharang din ang ilang mga bansang nais magpaabot ng tulong sa Taiwan. At tila pinaghahandaan na ito ng China dahil noong nakaraang taon, nagkaroon ng maraming mga tila drill at pagsasanay sa paligid ng naturang pantalan at ang kanilang plano ay parang katulad nga ng ating nabanggit. Ito din ang dahilan ng madalas na paglipad ng mga aircraft ng China sa ADIZ ng Taiwan upang mapag-aralan pa ang mga maaaring mangyari at dapat na iwasan kung sakaling umabot na sa punto ng pananakop. Kung ang Kaohsiung Port at Bashi Channel ay gagamitin ng China sa kanilang pananakop sa Taiwan, ang Amerika naman ay magpapadala ng tulong sa Taiwan sa pamamagitan ng mga base nito na nasa Japan at Pilipinas. Kung titingnan naman natin ang Bashi Channel para sa Amerika, malaki ang magiging tulong nito upang magdala ng supply mula sa Pilipinas patungong Taiwan at mula naman sa Japan patungo din ng Taiwan nang hindi kailangang intindihin ng China. Hindi din gaanong madadaanan ito ng China dahil sa malapit lamang ito sa Pilipinas na kaalyado ng Amerika. Sa mga lumabas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad na lamang ng China. Dahil na din dito, tila nawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang pangamba at takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa hilagang Luzon, ay tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Dahil sa mga nangyaring ito, masasabi na ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang puwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas na katabi lamang nito. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa ilalim ng karagatan. Ang Bashi Channel at hilagang parte ng Pilipinas ay may tuturing na crucial hotspot para sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Amerika.
Tunay na malaki ang magiging papel ng Pilipinas kung mangyari man ang digmaan sa pagitan ng China at ng Taiwan. At kung sasagutin ang tanong kung tutulungan nga ba ng ating bansa ang Taiwan sa oras na atakihin ito ng China, isa lamang ang magiging kasagutan dyan. At yun ay ang siguradong hindi tayo papanig sa kahit na sinong bansa kung magkaroon man ng kaguluhan. Tulad ng ating mga nagiging katayuan sa pagitan ng mga bansang nag-aaway sa kasulukuyan, mananatiling neutral ang Pilipinas upang hindi na masangkot sa mas malalang kaguluhan. Malaki ang magiging tulong natin sa Taiwan laban sa China, subalit hayaan na lamang natin ang mga malalaking bansa gaya na lamang ng Estados Unidos ang tumulong sa Taiwan laban sa China.